Ngayon, meron ko nung nag-send ng letter dun sa vlogger na yun. At kumbaga, siya naman tinapik nito ni Jobilito. So ngayon, syempre dun sa pag-topic niya, marami po mga lalabas na, ay ganito, ganito, kilala ko yan, mga ganon. May nagsabi si Ninang yan, si ganito. At merong nagpangalan na nga po. So, syempre kung ikaw naman yung pinangalanan, ma-react ka, magagalit ka, at bakit ka idadamay doon, wala rin kaalam-alam. Parang yung si Kalinga Prab din. Walang kaalam-alam, tinatapik siya, pero hindi naman siya nag-react. So ngayon, ito po, ang point ko lang po dito na gusto ko pong linawin ay ito na. Ano ba ang stand ngayon ni Kalinga Prab at saka ang mga reactors ng Kalingap dati? Sa ngayon po, lilinawin ko po ito guys sa mga vlogger, sa mga reactors, sa mga supporters, sponsors, at mga ano pa tawag na iba, viewers ng Kalingap po. Si Kalinga Prab po sa ngayon ay wala po siyang reactors na nire-recognize. Wala siyang reactor na kumbaga pang personal niya, o sige, reactor kita, reaksyonan mo ang mga mga topic mo ako. Ganun, wala po siya ngayon. Inalis po niya yan, kaya nga nung nakaraang wala na siyang, noong July, katapusan, wala na siyang ranking po ng reactors. Hindi na siya po promote ng reactors. Inalis na po niya ang mga reactors. Simula po noong mag-live ako patungkol nga po dun sa GC ng mga sponsors na may kasamang reactors na binabanatan siya. Diba? Unfair naman po yun. Pinopromote mo yung reactor, tapos sa likod naman pala, binabanatan ka. So, useless yung pagiging kalingap. Lumalapit sa atin, dumidikit sa kalingap, dinadala ang pangalan ng kalingap, tapos, hindi naman po lahat, yung iba lang. Tapos, sa likod nun, kalaban pala ay kalingap. So, ano pa ang dahilan para magtagal? So, walang reason. Kaya po, yun ang kay Kalinga Prab sa ngayon, wala po siyang reactor. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Noelsa, ang Adonis ng Kalingap. Kamusta mga Kalingap? Kamusta mga basher ng Kalingap? Kamusta mga kahombres? Okay lang ba kayo? Pero mukhang hindi nagiging okay ang pagkakataon ngayon, sapagkat mukhang papabor ito sa mga kritiko ng Kalingap. Papabor ito doon sa mga nagkomento kay makagago. Papabor ito doon sa mga basher at gustong pabagsakin ang Kalingap. Palakpakan! Mukhang sa pagkakataong ito ay magtatagumpay kayo. Hindi dahil sa mga paratang ninyo, hindi dahil sa mga sinasabi ninyo, kung hindi dahil sa pahayag ni Mami Edna na wala na raw pong reactors si Kalinga Prab, sapagkat sa pagkakaalam natin na ang mga reactor ni Kalinga Prab ay hindi lamang nagre-react sa kanyang mga vlogs, sa mga kaganapan sa Kalingap Angels, sa mga charities, kung hindi, doon din naman sa mga reactors na nagtatanggol, nagde-defend kay Kalinga Prab sa oras na mayroong bumabatikos at umaatake sa kanya. At dahil dito, ang nangyayari daw ay masyado na pong nagiging personal ang mga atake, humahaba at nadadamay daw si Kalinga Prab sa personal na sagutan, personal na away daw ng mga Kalingap reactors at ng iba pang personalidad na nasa labas ng Kalingap. Kagaya na lamang ni Ninang, na alam nyo na ang istorya, ni Ninang Marilyn Pablo. Nagigil kay President Jobilito sapagkat nasira yung bangs ni Ate Marilyn TV. Nasira yung kanyang hair. Nasira yung kanyang makeup. Nagkaroon siya ng wrinkles dahil sa kanyang mga nadinig dito sa vlog ni Beshi Jobilito. Bagamat hindi nag-drop ng pangalan, itong ating kaibigan na si Jobilito ay napuruhan itong si Ninang. At dahil dyan, hindi na makakatanggap ng regalo si Jobilito sa darating na Pasko. Kanino? Kay Ninang. Gigil na gigil at halos gusto nang manakit ni Ninang Marilyn Pablo dito kay Jobilito.
nasira ang banks, nasira. Kahit hindi pa nagpapasalon itong si Ninang Marilyn sa parlor ni Jovelito. Ganun ang nangyari. At dahil dito, nagtatalak ang ating ninang. At sa kanyang pagtatalak, nakarating ang kanyang boses dito kay Mami Edna. At sabi ni Mami Edna, nadadamay si Kalinga Prab. Nauungkat ang mga bagay, issue na dapat sana ay hindi naman at nakakaladkad na naman ang pangalan ni Kalinga Prab. Yun ang sabi ni Mami Edna. At naipaliwanag na naman din yan ni Boss Jovelito na hindi maiiwasan na mababanggit ang pangalan ni Kalinga Prab. Lalo na kapag nagtatatalak at gigil na gigil itong si Ate Marilyn dahil dun sa kanyang mga nababasa sa komento sa vlog ni Jovelito na mayroon pa raw pa-heart. So sa makatuwid, sa madaling salita, hindi man daw binanggit yung pangalan ni Ninang Marilyn, marami na ang nagsasabi na siya daw yung tinutukoy na blind item. Pero hindi natin yan nakikita. Yan ay hindi natin nakikita. Para din tayong blind. Wala tayong nakikitang item dun sa sinasabing blind item. Sapagkat wala ngang pangalan at marami siguro ang pwedeng patukuyan ng sinasabi ni Jovelito. Pero hindi na natin yan pag-uusapan pa. Sapagkat ang pag-uusapan natin dito, yung mga kataga na sinabi ni Mami Edna at ganun din naman dun sa mga salita na binitiwan ni Kuya Bal Santos Matubang. Kung bakit tayo ngayon nandito sa sitwasyon na ito. Umpisahan natin dito kay Kuya Bal. Kay Kuya Bal muna. Alam na natin ang naging sagutan sa pagitan ni Makagago at ni Kuya Bal. At ganun din naman ang mga reactors. To make the story short, lumawig kahit papaano na hindi naman maiiwasan. At hindi rin maiiwasan na mababanggit ang pangalan ni Kalinga Prab kung sakasakali man. Subalit sa pagkakataon na ito, ang issue ay nalipat kay Kuya Bal. Alam nyo naman, magdedemanda daw itong si Makagago. Well, kung ano't ano man yan, kung ano man ang binitawan na salita ni Kuya Bal, we all know and we will both all agree na mayroon tayong pananagutan sa lahat ng ating mga binibitawang salita. Kung ano man yung binitawan na salita ni Kuya Bal, napanood din natin ang kanyang live na nagsasabi na humihingi siya ng sorry, ng paumanhin dito kay Makagago WhatsApp man sa kanyang binitiwang salita at sa iba pang content. Itong sinabi ni Kuya Bal sa kanyang mga reaksyon ay natural lamang na reaksyon ng isang ama na nasasaktan para sa kanyang anak. Hindi porket pastor ka, reverend, cardinal, o pare, o papa sa Roma, ay hindi ka na pwedeng masaktan. Ay hindi ka na pwedeng makapagbitaw ng mga salita na kadalasan dahil sa dala ng emosyon ay hindi na natin naiisip kung ano ang tamang eksaktong salita na dapat gamitin sapagkat nangingibabaw sa atin yung ating emosyon. At ito, yung sinasabi ni Atty. Libayan dati na when emotion is high, intelligence is low. Hindi lamang para sa kalingap yan. In general yan. Ibig sabihin, lahat tayo subject dyan. Lahat tayo, mga tao lamang, lahat tayo nagkakamali. Kaya hindi nyo pwedeng basta-basta pwedeng ibato na pastor ka pa naman, teacher ka pa naman, pulis ka pa naman, mambabatas ka pa naman. Walang ganon. Ano ba naman? Kung ganon ang iniisip nyo sa mga tao na iniisip nyo na hindi pwedeng magkamali at magkulang, abay, may kulang na sayo. At kapag may kulang na sayo, hindi ka na rin tao. Dapat sa inyo, mag-evacuate na sa earth at lumipad. Papuntang malayong, hindi nyo mararating. Kung yung salita na nabitawan ni Kuya Bal, nabibigyang aksyon ngayon ni Makagago WhatsApp man, kung mayroon talagang pagkakamali, malinaw na motibo, ayon sa sinasaad ng batas, si Kuya Bal Santos Matubang ay may pananagutan dyan. Kung talagang 100% mapapatunayan ang kanyang motibo kung bakit niya binigkas o binanggit ang mga ganong klaseng salita. Subalit sa aking pagkakaalam, pagkakaintindi, yung binanggit na salita ni Kuya Bal ay hindi talagang literal. Although may pananagutan tayo sa batas kapag binanggit natin ang mga ganyang salita. Subalit yung pinaka-intent, hindi para manakit, hindi talaga para magbanta, sa seguridad, sa kaligtasan ng buhay ng isang tao o ng isang pamilya. Kung hindi ang binabanggit dito, sa aking pagkakaalam, sa aking opinyon, yung madadamay ang pamilya ng isang tao dahil sa mga issue na hindi maiiwasan na kapag dumating yung pagkakataon ng personalan,
ay hindi maiiwasan na madadamay yung pamilya ng kanyang nakakasagutan. Hindi dahil sa madadamay, dahil sa may banta ng seguridad sa kanilang pamilya. Hindi yon, sapagkat ang mangyayari dito, kung talagang nagbabanta ka doon sa seguridad ng iyong nakakaaway o nakakasagutan, nakakadiskusyon, hindi mo na kailangan i-post pa sa social media sapagkat ikaw ang numero unong mapupuruhan dahil ikaw ang nagbigay ng salita. At ito nga ang nangyayari ngayon kay Kuya Bal. Ano't anuman ang kahinatnan ng sitwasyon na yan, ang importante dito, huwag tayong mag-stick doon sa ating pagkakamali. Ang importante dito, mayroon tayong natututunan. Kung anuman ang naging aksyon ni Kuya Bal, ito ay base sa tingin ko sa kanyang nararamdaman sa natural na reaksyon ng isang magulang. And speaking of isang magulang, isa pa sa magulang ni Kalinga Prab, ang aming mami na si Mami Edna. Siya po ay nagpapahayag ng mga bagay na hindi pagsang-ayon kadalasan sa mga reactors. At dito nga, nag-post pa siya sa kanyang FB dahil sa sitwasyon na nangyari sa pagitan ni Jovelito at ni Ninang Mariling Pablo. Dahil nadadamay na naman daw itong si Kalinga Prab. At naipaliwanag na rin yan sa vlog ni Jovelito at sa iba pang mga kasamahan nating reactors. Maliwanag yan at matalino kayo para hindi nyo yan maintindihan. Sa side ni Ate Edna, natural din na reaksyon yung kanyang mga sinasabi dahil hanggat maaari gusto niyang protektahan si Kalinga Prab na hindi na madadamay pa sa issue. Na hanggat maaari, hindi na mababanggit ang pangalan. Subalit alam natin na hindi po pwede at hindi maiiwasan na mababanggit talaga ang pangalan. At dito sa pahayag ni Ate Edna na wala na raw reactors itong si Kalinga Prab, malinaw po ito na indikasyon na once and for all, ayaw niya nang makakarinig ng mga reaksyon, pagdedepensa man, pagtatanggol man kay Kalinga Prab dahil para sa kanya, positibo o negatibong reaksyon na maaaring ibigay ng mga reactors or defenders ay hindi maiiwasang makasama pa rin kay Kalinga Prab. At sa parte naman ng mga reactors, hindi rin maiiwasan na kahit sabihin pa nating maganda o pangit ang reaksyon ng isang reactor or defender para kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal sa Kalinga. Kapag ang mga kritiko at mga basher ng Kalinga ang nakialam, ang sisilipin nila ay hindi yung mga magagandang nagawa ng Kalinga, kung hindi yung mga kakulangan, yung mga lapses, yung pagiging imperfect ng isang grupo na kagaya ng Kalinga na kahit sinumang grupo ay mayroong karakter at katangian na imperfections. Ang problema nga lang, yung mga sumisilip, sila mismo ay hindi perfect. Perfect na kayo ngayon yan, mga basher, mga kritiko, na kagaya ni Joel Salcedo, na nagsumbong pa kay Makagago WhatsApp man sapagkat wala siyang tiwala kay Federico. Ayun, nagsumbong kay Makagago WhatsApp man. At ito na nga, at dahil lumawig na lumawig ang mga istorya, nagkasagutan, nagbato ng mga salita, ito nang si Makagago WhatsApp man ang magdidemanda. O, sayang, makakasagot pa naman sana kami. Pero mukhang hindi na ito basta-basta mangyayari sapagkat ayon na rin sa panawagan. Iniiwas-iwasan na rin namin na sumagot sa mga kalaban. Ang swerte ng mga kalaban sapagkat sayang kung hindi sila ay mapupuruhan. Mark my words. Trust me. Trust me. Yung mga binanggit ni Kuya Bal, yung mga sinasabi ngayon ni Ate Edna, isa natural reactions, natural response sa mga magulang na nasasaktan para sa kanilang anak. Kaya ngayon, kami mga reactors, mababawasan ang views, mababawasan ang pambayad ng kuryente. Sayang, my goodness. Sayang naman. Pero wala kaming magagawa. Alam mo na, mahal mo na, kailangan natin sundin sapagkat tayo ay pamilya pa rin sa Kalingap. Kaya sa tingin ko rito ngayon, dahil hindi kami basta-basta makakasagot, piyesta ang mga basher, piyesta ang mga kritiko. At syempre, magyayabang yung mga yan na wala na, talo na yung mga Kalingap, talo na ang mga reactors, party-party na sila. Talagang akala mo magyayabang yung mga yan sapagkat wala na silang nakikitang kalaban. Ganun yung mga taong duwag na matapang lang kapag walang kaharap na kalaban. Yun lang. Kaya para dito kay Ate Edna, naiintindihan ko naman. Naiintindihan ko rin ang side ng mga reactors. Naiintindihan ko rin si Kuya Bal. At lahat yan, naiintindihan natin. Kaya kung naiintindihan nyo ang lahat ng yan,
huwag kayong ma-stress sapagkat hindi porket negatibo ang ating pinag-uusapan ay wala tayong matututunan na positibong pananaw sa lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating pamilya dito sa Kalingap. Kaya, kalma lang.